Tayo po mga kapatid ay manalangin. Tayo po'y manalangin. O Amang makapangyarihan, pinasasalamatan ka namin sa inyong kadakilaan. Sa iyo pang mamahal at awa ay walang hanggan. Purihin ang iyong pangalan sa bawat at sa bawat araw. Ang aming puso ay puno ng pasasalamat. Dahil sa iyong presensya kami ay lumalakas. Amen. O Diyos na mapagpatawad, kami ay lumalapit sa iyo ng may pusong sinserong nagsisisi. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, Opo. sa mga salitang hindi namin dapat sinabi, sa mga gawaing nagdulot ng sakit sa iba, at sa mga pagkakataong kami nagkulang sa iyong kalooban. Ipinapayag namin ang aming kainaan at humingi ng iyong awa at pagkalinga. Tulungan mo kami magbago at bigyan kami ng lakas upang sunod sa iyo. Opo. Sa iyong pagmamahal kami muling ibalik sa tamang landas. Opo, Panginoon. O Diyos na mapagbigay, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong biyaya. Salamat sa bawat araw na iyong ibinibigay sa kalusugan, pamilya at mga kaibigan. Kami nagpapasalamat sa iyong walang hanggang kondisyong pagmamahal, sa mga pagsubok na nagtuturo sa amin ng katatagan, at sa mga pagpapalang minsang hindi namin napapansin. Laging kami nagkagalak sa iyong kabutihan. Opo. Tulungan mo kami ipakita ang aming pasasalamat sa pamamagitan ng aming mga gawa at salita. Sa lahat ng mga ito, kami nagbibigay ng papuri sa iyong pangalan. Opo. O Amang Diyos, kami lumalapit sa iyo sa oras ng aming pangangailangan. Nasa aming mga puso ang aming mga alalahanin at pasanin at hinihiling namin ang iyong tulong at gabay. Panginoon, sa mga oras ng sakit at kahirapan, kami po ay bigyan niyo kami ng lakas at kapanatagan. Sa iyong mga pagkakataong kami nalilikaw ng landas, ihatid mo kami pabalik sa iyong liwanag. Kami humihiling ng kapayapaan sa aming mga isip at ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Sa iyong dakilang awa, dalhin mo kami sa iyong yakap at ipagkaloob sa amin ang aming mga pangarap at mga pangangailangan. Opo. Pwede po Panginoon, amin po nilalapit ang aming mga mahal na mga kababayan na sa oras ng ito ay sila po ay nakararanas dahil po sa hagupit ng bagyo. Tulungan niyo po sila Panginoon, huwag niyo po silang pababayaan. Ganyan din po ang aming mga kababayan, ang aming mga kapatid na sila man po ay nasa banig ng karamdaman. Inyo po silang tulungan, Panginoon. Inyo po silang pagagalingin. Opo. Maraming po salamat, Panginoon. At kami po ay nananalig at nananampalataya ng lahat pong ito inyo pong diringgin. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sa prayer. Amen. Elder Jeep, kayo na po. Okay po. Sa ngalan po ng Central Tarlac District, kami po ay bumabati ng magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating pong Presidente, sa ating pong CLPM, Pastor Morning. Jerry Stabilio. Good morning po. Morning po. Welcome po tayong lahat sa ating pong 40 days of prayer mga kapatid. Tunay na napakabuting ating Panginoon dahil ginising niya po tayo lahat, no? At tayo po ay makapag-participate po sa ating pong 40 days of prayer. Aking pong papakilala yung ating pong mga participants sa umagang ito. Ang nanguna po sa ating pong opening prayer ay si Ma'am Lorelai Abot. At ang sa meditational number po ay ang mga kabataan sa SMBC or San Miguel Bible Center.
Ang magbibigay po ng special number ay si Sister Hanali Yabot. At ang ating pong speaker po mamaya ay ang aming pong isang layman dito po sa aming district na si Brother John Stobo. At ang closing prayer po ay bibigay po ng aming pong district pastor na si Pastor Dandy Abot. Ang iyong pong presider, Elder Jeff Pascual. So maraming salamat mga kapatid at ating pong pakinggan ang mga mensahe po na ibibigay po sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Muli, magandang umaga po at God bless po sa ating lahat. Time slips away, and as I look back on the years, memories of happiness and bitter tears. Through it all, there was a common thread that cannot be ignored. You were there, teaching me to be your servant, Lord. All along, your hand has been guiding me, shaping my life with your beautiful songs. All along, you led me through the things that you would make me strong. All of us been there all along. Every joy and pain had a reason for its own. Now I realize that I was not alone. The changing seasons of my life were not left up to chance. Lord, and more you're working to fulfill your plans. All along, your hand has been guiding me, shaping my life with your beautiful songs. All along, you led me through the things that you would make me strong. Your love has been there all along. Tomorrow when I turn around and I look back at today, I will understand your purpose, and my thankful Lord will say, all along, your hand has been guiding me, shaping my life with a beautiful song. All along, you led me through the things that you would make me strong. Your love has been there all along. Your love has been there Amen. 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 Amen.
Amen po. Barjun, Mr. Dandy? Recorded po ba ang ating o live? hindi pastor, alive po siya. Live. Yes Sige po. po. Baka hindi siya nakakunik. Ayan na, ayan na. I-open mo lang. Hindi mo na-introduce yung speaker natin habang nagpiprepare siya para makilala namin. Yes, pastor, ang atin pong tagapagsalita ngayon mga kapatid ay ang ating pong batikang layman. Siya po ay church planter dito po sa may Mapalaksyaw, Tarlac City. Si Barjun Estobo po ay magpapaliwanag sa atin tungkol sa ating pong topic ngayong umaga, Union with Christ and one another, our only safety. Ibigay po natin mga kapatid ang atin pong undivided attention sa atin pong speaker ngayong umaga. Marami pong salamat. Pagpalain tayo ng atin pong Panginoon. Brother June, andiyan ka na ba? Barjun, Nandito na siya kaya hindi siya maka-unmute. Paki-unmute po. Backstage please, baka tulungan mo naman. Sino ba yung nag-assist sa atin sa Zoom? Sa kanya, Pastor. Kailangan. Yung Roberto Estubo. Okay. Ayan po, okay na. Okay na, okay. Hi, hello. Good morning po. Pastor. Good morning, Brother June. Good morning, day. Brother. Okay, you go, you go. okay, sige po, tuloy po tayo. Good morning sa ating mga kapatiran at higit sa lahat sa ating butihing new president sa ating CLPM at ganoon din po sa ating sa Union, Pastor Pahobi. Good morning sa inyong lahat mga kapasturan nga nandiyan nakikinig. Ito po ang inyong kaibigan, Brother June Estubo, na binigyan ng bahagi upang ma-share natin ang salita ng Diyos. Ang ating talakayin ngayon mga kapatid, union with Christ in one another our only safety. Mga kapatid, napakaganda ang tema na ating pinapag-aralan at pag-aralan sapagkat ito po ay isang panawagan upang tayo po ay magkakristo. Dito sa ating pag-aaral, sabi dito, kumuha lang po ako ng isang topic din sa ating libro na ang uluhan ay sa mga makalangit na dako. Sulat ni Mrs. White. Pakikisama kay Kristo. Ang pakikisama kay Kristo ay sabi nito, ang Diyos ay tapat, nasa pamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. 1 Corinthians 1 verse 9. Sabi nga doon sa unang Korinto pa, 6:17, ang nakikisama sa Panginoon ay kaisan nga.
Ang tunay na Kristiyano ay pinatiling bukas ang bintana ng kaluwalhatian tungo sa langit. Nabubuhay siya sa pakikisama kay Kristo. Ang kanyang kalooban ay naayon sa kalooban ni Kristo. Ang pinakataas niyang hangarin ay maging lalong katulad ni Kristo upang masabi niyang kasama ni Pablo. Ano po ang katuwiran ni Apostol Pablo? Sabi niya dito sa Galacia 2:20, ako ipinako kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabuhay sa akin. Hindi biro ang ating desisyon, mga kapatid, na tayo po ay maglingkod sa Kanya. Tinawag tayo sa iba-ibang paraan upang mailaganap ang salita ng Diyos at ang mabuting balita tungkol sa pangako ng buhay na wala. Kaya po tayo nag-desider na sumali sa gawain. Kaya sa malaking hangarin natapusin ang gawain. Subalit hindi po ito mangyari kapag tayo ay hiwalay ni Kristo. Sapagkat sinabi niya doon sa Juan, Kapitulo 15, versikulo 5, kapag kayo'y hiwalay sa akin, ay wala na kayong pagkakita. Subalit kailangan tingnan natin kung ano ang buhay ni Kristo. Bilang tayo ay manggagawa. Mga pastors at mga laiko, mga elders sa iglesia, dapat nating bantayan na may mga bagay na ating nakaligtaan. Yung pag-asikaso sa mga maliliit na mga tinawag ni Kristo. Mga kapatiran na hindi masyadong napapansin natin bilang tayo mga tao. At ang iba ay mag-isip na napakataas sa kanilang sarili. Kung sila ay magsabi, ay ako ay isang manggagawang kilala at hindi naman nakikita ang mali. Alam nyo mga kapatid, sabi ko kapag ikaw ay nasa gawain ng Panginoon, ay talikuran mo ang sarili mong kaligayahan. Anong ibig sabihin? Yung pakikisama sa mundo ay dapat mong talikuran. Ang gawain ni Kristo ay dapat mong atupagin. Sabi nga ni Kristo, ang mga saro ay mayroon po silang mga lungga. Ang mga ibon ay mayroong pugat. Samantalang ang anak ng tao ay wala man lang kahit kahiligan ng kanyang kulong. Kaya tayo mga kapatid ay willing mag-sacrifice kagaya ni Kristo. Sabi ni Pablo, ako'y napako na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo. Ano po ang mayroon? Sakripisyong masaya. Yan ang aking pagtingin sa aking sarili. Sakripisyong masaya. Hanapin ang mga naligaw. Hanapin ang mga tupa na wala dito sa turil ng ating pagdito. Yung hindi tayo mag-isip na tayo nagtrabaho dahil mayroong kabayaran. Ang sabi niya doon sa Juan 10, ang isang pastor na binabayaran ay pagdating sa mga lobo ay tumatakas. Subalit ang isang pastor na hindi binabayaran ay katulad sa kanya, sabi niya, ako ang tunay na pastor. Ang tunay na pastor ay kanyang ibubuhis ang kanyang buhay sa kanyang mga tupa. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ating isakripisyo ang ating sarili para lamang hanapin ang mga naligaw na siya namang gusto ng ating Panginoon. Ito nga sa ating tema, union with Christ. Ang pagkakaisa kay Kristo. Ano po ba yung pagkakaisa ni Kristo? Hinanap ni Kristo ang isa, iniwan ang
ang 99 at ang isa ang inawi. Ano itong isa? Ito po yung isa na dapat hanapin yung mga nabagot, nalumbay, nabagabag, nagkaroon ng maraming pighati sa buhay na ikaw ay tinawag kasama ni Kristo. Hanapin mo ito at bigyan mo siya na i-comfort mo siya, bigyan mo siya ng pag-asa. Aliwin mo ang mga nawalan ng mga magulang, mga byuda na wala ng pag-asa, ay bigyan mo ng pag-asa. Ako po ay nalulungkot sapagkat mayroon tayong mga kasamahan na hindi ako magbanggit, kilala, na mayroon siyang nabalitaan isang ating kapatid na manggagawa na may problema ang kapatid sa iglesia, nagsumbong sa kanya yung mga kapatid, at ngayon ang ginawa niya, dinalaw niya itong sinumbong, at noong dinalaw niya, nangatuwiran yung sinumbong sa manggagawa at hindi niya masyadong pininiwalaan dahil hindi napansin ng mga anak na hindi siya pinaniniwalaan yung kanyang tatay, nag-book out ang mga bata, iniwan ang ating kapatid na mga. Nagalit ang ating kapatid, bakit nag-book out yung mga kabataan. Mula noon ng kanyang pagdalaw ay hindi na po siya bumalik doon sa pamilya. Hinayaanan niya ito hanggat nga nagkasakit yung tatay at malubha ang sakit, hindi niya dinalaw hanggat sa namatay, hindi niya pinuntahan. Bagkos ang pumunta roon sa kanila, yung ating mga kapatid na newly graduate at yung dating district pastor ang pumunta at ang ating newly graduate from EUP. Pero yung kanilang district pastor ay hindi na bumalik doon. Mga kapatid, hanggang ngayon, ako po ay nalulumbay. Bakit? Anong dahilan? Tayo ay willing mag-sacrifice kahit pa nga kahit pa pagswikaan ng masama dahil sa maling akala ng mga kapatid, makinig tayo dahil tayo ay nagiging imahe kay Kristo. Isa pa mga kapatid, isang kapatid din natin, panggitin ko ang pangalan sapagkat napakabuti ang kanyang ginawa. Nabalitaan niya na ang isang kapatid natin ay hindi na rin nagsisimba. Matagal na. At agad-agad ay siya pumasyal doon sa kapatid na itong hindi na nagsimba. Bagaman ang isang babaeng may edad na ang sumalubong sa kanya, doon siya pinaupo sa kanyang sala. At may hawak siyang libro na The Great Controversy, at habang kanyang binabasa itong huling tunggalian, pinahawak, sabi ng babae, akin na yung libro mo, Brad. Ibinigay yung libro at hindi nabantayan ng ating manggagawa kung anong gagawin ng babae sa libro. At nung paglingon niya at nung harapin niya ang babae, hinampa sa kanyang mukha ang libro, mga kapatid. Dumugo ang kanyang bibig, natanggal ang kanyang ibig. Nagtakbo yung mga pamilya, pinuntahan, inagaw yung libro, sabi niya, pasensya ka na, pastor. Kasi baliw itong nagharap sa iyo. Wala ito sa tamang katinuan. Subalit mga kapatid, yung ating manggagawa ay hindi tumigil. Lalo siyang lumalapit sa pamilya at hindi nagtagal, ang buong pamilya ay naibalik niya sa paanan ng Diyos. Sabi ko, ito ang tunay na kasama ni Kristo. Hindi po nadidiscourage. Mga kapatid, tayo ay tinawag ni Kristo bilang isang tagapagsunod upang tayo ay magiging kaisa ng ating Panginoon at magkaroon tayo ng panibagong kasiguruhan sa paglilingkod bilang manggagawa. Basahin ko ang nakalagay rito, mga kapatid. Sabi rito, yung dulo na lang, sabi niya, taimtim at walang kapaguran
tayong magsikap na maabot ang pamantayan ng Diyos para sa atin. Dapat nating gawin ito hindi bilang penitensya, kundi bilang tanging paraan ng pagkakaroon ng tunay na kaligayahan. Ang tanging paraan upang makamit ang kapayapaan at kagalakan ay ang pagkakaroon ng isang buhay na kaugnay sa Kanya na nag-alay ng Kanyang buhay para sa atin, na namatay upang tayo ay mabuhay at nabuhay upang pag-isahin ang Kanyang kapangyarihan sa mga pagpupunyagi ng mga taong nagsusumikap ng magtatagumpay. Ang kabanalan ay patuloy na pagsang-ayon sa Diyos. Hindi ba tayo nagsisikap na maging yaong lubos na ninanais ni Kristo na marating natin mga Kristiyano sa gawa at katotohanan upang makita ng mundo sa ating buhay ang isang paghahayag ng nagliligtas ng kapangyarihan ng katotohanan. Ang mundong ito ang ating paaralan ng paghahanda habang narito magdaranas tayo ng mga pagsubok at kahirapan. Patuloy na sisikapin ng kaaway ng Diyos na ilayo tayo sa ating katapatan. Ngunit habang kumakapit tayo sa Kanya na nagbigay ng Kanyang sarili para sa atin, na iligtas tayo. Natipon ang buong mundo sa yakap ni Kristo. Namatay siya sa cross upang sirain siya sa may kapangyarihan na may kamatayan at alisin ang kasalanan ng bawat kaluluwang sumasampalataya. Nanawagan siya sa atin na ialay ang ating sarili sa dambana ng paglilingkod, isang buhay at puspos ng sakripisyo. Dapat tayong gumawa ng walang pag-alinlangan, pagtatalaga sa Diyos ng lahat ng mayroon tayo at kung ano tayo. Sa mas mababang paaralan ito ng lupa ay dapat nating matutunan ang mga aral ng magandang salita sa pagpasok sa mas mataas na paaralan, kung saan ang ating edukasyon ay magpapatuloy sa ilalim ng personal na pagtuturo ni Kristo pagkatapos ay buksan niya sa atin ang kahulugan ng Kanyang mga salita. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kasamang mga manggagawa, tayo po ay tinawag ni Jesus upang tayo po ang magkakaisa. Pagkakaisa tayo. Tulong-tulong tayo. Walang bangayan. Ang pagmamahalan, ang sabi nga nung narinig ko kanina, ang pagkaunawa, huwag tumingin sa kahinaan ng mga, kundi ang ilagay sa isip yung pangako ni Jesus na ibahagi natin sa iba. Iligtas natin ang mga niligaw. Tulong-tulong tayo kasama ni Kristo. Umaasa ako na ang ating pag-aaral dito sa paaralang lupa ay maulit ito sa paaralan ng makalangit dun sa pagbalik ni Kristo. At kanyang ipapahayag dahil mismo si Kristo na ang ating tagapagturo, ipahayag natin ni Kristo kung ano ang ating naging sakripisyo na ito ay tunay na kapalit, buhay na walang hanggan. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus. God bless po sa lahat. Amen. Amen. Salamat, Brother June. Amen. Amen. Isang response po galing po doon sa ating kapatid mula po sa RFI Bulacan, Bulacan 2, Sister Net. Ang pakikiisa sa ating Panginoong Jesucristo ang tangi nating kaligtasan at kapanatagan sa huling mga araw na ito. Kailangan lang natin magpailalim sa kanyang mga utos. Dapat ay mahubog tayo sa likas ng ating Diyos
Itakwil ang ating sarili, sumunod sa Diyos, at hayaan ng Diyos ang gumawa sa ating buhay. Full surrender ang total obedience, pagbabago ng ating pag-uugali o character building po talaga upang maging kaisa tayo sa karakter ng Diyos. Amen. Sis, salamat po sa response, sa message na ito. Purihin ng Panginoon. Tayo po ay tutungo na sa prayer band. Ang oras po natin ay alas 5:40 na po ng umaga. Ang bilang po natin ay 129 po tayo sa ating Zoom participants, at sa mga kapatid po na nasa live stream, 58 po tayo lahat, mga kapatid. So ito po ang total ng ating pong prayer warriors today. At ating pong isasama sa ating pong prayer focus ay sa umagang ito ay ang nakasulat po sa inyong screen ngayon. Huwag po natin kalilimutan, the Church Planters of CLPM. Ito ho ay mga importanteng mga misyonero natin sa pagtupad ng misyon ng ating iglesia. Mga kapatid, ito po ay mga key persons natin, mga key missionaries natin para ho dumami ang atin pong mga lokal na iglesia dito po sa CLPM. Idalangin po natin sila. Meron din po silang mga challenges na kinakaharap. Ang mga lupa, marahil, ang mga kapatid na mini-build up nila para maging mission group, and then maging company, and then maging local church, organized church na rin sila. So ito mga kapatid, sama natin ang mga church planters natin sa iba't ibang panig ng ating teritoryo na naka-deploy po silang lahat dyan. So huwag niyong kalilimutan, iba po sa kanila may asawa na, single, isama po natin ang mga pamilya nila sa ating pong mga panalangin. So church planters of CLPM, huwag niyong kalilimutan mga kapatid. And also, patuloy natin sambitin sa panalangin ang ating pong nalalapit na first constituency meeting. And all the what happening now in our sa ating pong bansa, ang ating pong ang bagyong kinakaharap natin diyan po sa Bicol, lalo na, at sa ibang bahagi ng ng norte, ay huwag niyo yung kalilimutan isama sa panalangin. And all na mga prayer requests na nandyan. Nai-assign na po ni Pastor Benji ang lahat po ng mga prayer leaders. Right away, kapag nagpunta na po tayo sa ating breakout rooms, ay paki-facilitate po kasi matulin po ang oras. Bibigyan po namin kayo ng mahabang panahon as you requested yesterday. Meron pong salita ang ating pong executive secretary. Galing po siya sa kanyang training from England. At mamaya ho, bago kayo aalis, ay magsasalita po siya. Pakinggan po natin si Pastor Raylord at pasalamatan natin ang ligtas niyang missionary trip from Europe. Mamaya po, wag po kayong aalis. Pakinggan po natin ang keynote address ng ating pong Executive Secretary. Salamat po. Let us go now to our breakout rooms. Good morning po. Ang leader po natin ay Michelle Balili. Diyan po si Brother Seth, si Pastor Seth Pablo. Wala pa.
Hello po, Ma'am Michelle Balili. Kayo po ang mag-lead po sa prayer. Kayo po ang naka-assign. Hello po, Ma'am Michelle. Kayo po yung naka-assign po. Okay, mga kapatid. Pwede po nating divide po natin yung atin pong prayer. Brother Milvin, pwede po ikaw yung sa adoration. Si Brother Ramel Pelagera po, kayo po ang confession, Brother Ramel. Iba. Sister Sally Aguyos po, kayo po ang Thanksgiving po. Hello po, Ma'am Sally. Si Ma'am Regina. Ma'am Regina, pwede po kayo. Rodgina Clemente. Apo, good morning po. Okay. Apo, Pastor. Kayo po sa Thanksgiving. Okay po, sige po. Brother Melvin, umpisahan niyo na po. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, na siyang nagbigay sa amin ng buhay, na siyang nagbigay sa amin ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, na siyang nag-iingat sa amin sa bawat sandali, na siyang tumatawag sa amin kahit kami makasalanan. Tinataas po namin ng papuri sa inyong pangalan sa umaga po na ito. Tunay na kayo po ay kaibig-ibig, tunay na kayo ay dapat sambahin, tunay na kayo ang aming Diyos. Papasok ko po ang panalangin sa confession. Patuloy po kami lumalapit sa iyo, Ama. Sa amin pong kahinaan, iniling po namin na patawarin po naman kami. Batid namin, O Diyos, na hindi kami karapat dapat, subalit po sa dugo ng aming Panginoon Kristo, ay tatanggapin po namin ang kapatawaran. Pamata mo po namin ang nasa ng aming puso, ang aming pumapanalangin. Nawa, O Diyos, tanggapin po namin ay papatawad sapagkat lahat po aming inihiling di po sa aming karapatan, ngunit alang-alang na po sa matamis sa pangalan po ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, dakilang Ama, sa umaga pong ito. Pinasasalamatan po namin, Panginoon, ang patuloy niyo pong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa mga pagpapala. Salamat po, Ama, sa kalusugan, kalakasan at pangatawan na patuloy niyo pinagkakaloob. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig na pinagtabos po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay at kalakasan, dahil tigit sa mga pag-iingat sa bawat araw na aming paggawa. In Jesus' name I pray. Amen. Sa pagpapatuloy po ng aming pong pananalangin, dakila po naming Diyos, kayo po ay niluluwalhati namin. Amin pong kahilingan na una ang CLC Church Planter. Dakila po naming Diyos, pagpalain niyo po ang lahat ng mga kapatid na naglilid po sa church planting. Kayo po ang kikilo sa bawat puso ng mga tao na kung saan niyo po dinala ang mga maglilingkod ng mga church planter, mga elders, ay kayo po, Panginoon, ang mangunguna sa kanila. Sapagkat alam po namin, wala po kaming kakayahan na baguhin ang mga tao sa lugar na daratnan po nila. Daratnan namin. Kaya Panginoon, sapagkat kami po ay susunod sa inyo pong ipinag-uutos, kahabagan niyo po, Panginoon, ang mga taong nakatira doon sa mga lugar na iyon, sa buong CLPM area. Dakila po naming Diyos, kayo din po magpo-provide ng pinansyal na pangangailangan. Hindi po biro ang mga gawain pong ito. Ito po ay, ang puhunan ay pawis at dugo para po sa mga church planter. Hindi po ito biro-biro, Panginoon. Kaya
kailangan po namin ang inyo pong support, ang inyo pong espiritu upang patuloy po itong magtagumpay. Sapagkat ang mga church planter po, nakakaranas po sila ng mga minsan pambubuli, kawalan ng pinansyal, pagkain, pinanghihinaan po sila ng loob. Dahil po dito, kailangan po namin ang inyo pong banal na atensyon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga elders sa bawat churches na pinaglilingkuran. Sila din po ay nakakaranas ng mga panghihina. Gaya po ng amin pong napakinggan sa loob po ng iglesia, mayroong iba't iba pong mga pag-uugali. Minsan hindi po nagkakaunawaan. Minsan ay nagkakaroon ng tampuhan, awayan. At ito po ang dahilan kung bakit nagkakabaha-baha. Kaya ngayon pong umaga ay inilalapit po namin sa inyo ang amin po mga elders. Hindi lamang po elders, kundi mga leaders ng bawat departamento. Inyo pong papagkaisahin ang aming puso at isipan. Magkaroon nawa ng pagkakaisa. At lagi naming isipin ang aming Panginoon, hindi ang aming sarili, hindi ang aming ginagawa sa church, kundi ang isipin namin ay ang aming Panginoon na tumawag sa amin, na nagsakripisyo ng buhay. Ang nais niya ay magmahalan bilang magkakapatid. Amang banal, samantalang nalalapit na po ang inyo pong pagbabalik, kailangan po namin ang pagkakaisa sa iglesia. Gayon din po, ibuhos niyo na po sa amin ang banal na espiritu na siyang patuloy na sasama sa amin, babago sa amin, at magtatatak sa amin upang sa gayon, Panginoon, matapos na po ang gawain sa lupa pong ito. Katulad po ng nararanasan na ngayon ng amin pong mga kapatid sa Bicol at sa iba't ibang dako. Hindi po namin sila nakikita, pero nadadama po namin ang kanila pong mga pangangailangan. Sumisigaw po sila ng saklolo dahil lubog po ang kanila pong mga bahay. Ang kanilang pagtulog ay napakaginaw. Amang banal, kung kayo po ay tawagin po nila at humingi po ng saklolo, habagan niyo po sila, Panginoon. Pakinggan niyo po sila, Panginoon. Inyo po silang aliwin ng inyong santong espiritu. Ipakita niyo po sa kanila na ang aming Panginoon ay makapangyarihan at hindi po maiksi ang kamay. Kayo rin po, Panginoon, ang magpapaabot ng tulong, pinansyal, pagkain. Gumamit po kayo sa aming gobyerno ng mga tao na taos-pusong tumutulong para po sa kanila pong ikaliligtas. Dakila po naming Diyos, kami po sa aming sarili, wala po kaming magagawa, kundi ang aming Panginoon. Ito po ay ipinapahintulot mo sapagkat ito po ay sinabi mo noon 2,000 years ago na nakalilipas. Na bago dumating ang aming Panginoon, magkakaroon ng matinding kabagabagan. Magkakaroon ng digmaan. Kaya po ito po ay nararanasan namin. Mayroon po kami ngayong financial crisis. Napakamamahal po ng mga bilihin. At ito na po ang tinitingnan namin, Panginoon, na sinabi mo na natutupad sa amin pong kapanahon. Kaya salamat po at nangyayari po ito. Lalo kaming tumitibay sa aming pananampalataya. Lalo kaming nagsisikap na paglingkuran ka at hanapin ang inyo pong banal na mukha. Pagpalain niyo din po, Panginoon, ang amin pong presidente, executive secretary, ganin din po ang treasurer. Malaki po ang kanilang kinakaharap ngayon na problema. Malawak po ang CLPM. Ang iba po dito ay nasalanta din ng bagyo. Katulad po sa Malolos, sa ibang sulok po ng Bulacan, Pampanga, Tarlac. Panginoon, kayo po nakakaalam ng lahat po ng bagay na nangyayari sa lupang ito. Limited po ang aming pong kaalaman. Kaya nga po, lumalapit kami upang sila po'y patatagin ninyo
ng kanilang pananampalataya. Bigyan niyo po sila ng tapang na harapin ang mga problemang kinakaharap. Dinadalangin din po namin ang buong sambahayan po ni Brother Melvin Belisano. Pagpalain niyo po ang kanyang sambahayan. Inyo po silang itali ng inyong pagmamahal. Magkaisa na itinataguyod ang pananampalataya sapagkat malapit na po kayong dumating. Mahanda nawa po ang kanila pong buong sambahayan. Gayun din po ang buong sambahayan ni Sister Regina Clemente. Samahan niyo po sila, Panginoon, sa araw-araw ng kanila pong pamumuhay. Ihanda niyo rin po ang kanilang pamilya na nawa ay wala pong mawawaglit ni isa man. Gayun din po ang pamilya po ni Sister Sally Agoyos, Sister Michelle Balili, at ganyan din po si Brother Ramel Pilagara. Salamat po, Panginoon. Kami po'y inyong binuklod sa oras pong ito na manalangin at dumaing po sa inyo. Salamat po, Panginoon. Bagamat kami po'y hindi nagkikita-kita ng mukhaan, hindi kami magkakakilala, subalit kami po'y iisa ng pananampalataya at isa ang aming Diyos na pinaglilingkuran, ang Diyos ng lahat ng bagay. Dakilang Diyos, lumalapit po kami na may kapakababaan. Gaya po ng aming pong kahilingan, wala nawa pong mawaglit ni isa man sa amin. Na nawa sa amin pong paghahanda para po sa inyong pagbabalik, makitaan po kami ng kasigasiga ng pananampalataya, lumalakad na may kabanalan sa kabila ng mundo pong ito ay punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng hamon sa amin pong mga buhay. Kaya Panginoon, kami po'y inyong samahan, inyo kaming papagtagumpayin, inyo kaming tulungan na maging tapat sa inyo pong banal na harapan. Inyo din po, Panginoong, ipagkaloob sa amin ang bunga ng banal na Espiritu. Ibuhos niyo po sa amin, Panginoon, ang mga pagpapala na amin pong kailangan. Ang aming pong mga anak ay nagsisipag-aral, kinakapos po kami sa pinansyal. Kayo po ang Diyos na nagbibigay ng mabubuting kaloob. Kayo rin po, Panginoon, ang magtutulong sa amin po mga anak na makapagtapos ng kanila pong pag-aaral samantalang hindi pa dumarating ang aming pong Panginoon. Tulungan niyo din po ang aming pong mga anak na ilayo sa anumang kapahamakan, aksidente, sakit na manlulubha. Upang sa gayon, Panginoon, makita po at makilala din nila ang Diyos na amin pong pinaglilingkuran. Idinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na mga may sakit. Inyo pong pagalingin sila, Panginoon. Inyo rin po silang dalawin. Pagkalooban niyo rin po sila ng tatag, tibay ng loob, pananampalataya. Sapagkat sa huling panahon pong ito, talaga pong napakaraming pagsubok. At lahat ay posibleng maranasan po ng inyong mga anak. Kaya nga po, itinuro niyo sa amin ang manalangin upang huwag kaming mga hulog sa tukso, upang kami po ay maging mananagumpay. Salamat po sa kaloob na ito ng pananalangin. Salamat po sapagkat nakakabuo po kami ng magandang relasyon sa amin pong Panginoon. Amang Banal, maraming salamat po. Kung ano man po ang mga pagkukulang po namin, mga kahinaan po namin, kayo po ang magpupuno. Kayo po ang magdaragdag upang sa gayon ang likas ng aming Panginoon ay maging katulad po ng aming pong likas. Maging likas kami ng aming Diyos na pinaglilingkuran. Amang Banal, maraming salamat po. Amin pong muling itinatalaga ang amin pong mga sarili sa maghapon pong ito na papasok. Hindi po namin alam kung ano po ang mangyayari sa maghapon pong ito. Kaya kami po ay lumalapit sa inyo upang gabayan kami, tulungan kami, samahan kami sa maghapon pong ito upang magawa po namin ang inyo pong banal na kalooban. Tulungan po kami na mag-isip na gaya po ng inyong pag-iisip.
upang sa amin pong mga paggawa sa magapon pong ito, makasisiguro kami, makatitiyak po kami na kayo po ang aming makakasama. Salamat po Panginoon sa inyo pong ginawang pagdinig sa amin pong mga panalangin. Salamat po na muli mong ipapatong sa aming mga ulo ang inyo pong kamay at hahayo kami na mayroong pong pananampalataya. Hahayo po kami na panatag sapagkat sasamahan niyo po kami. Ang lahat pong ito ay amin pong inihiling at pinasasalamatan na inyo pong pinakinggan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Amen. Gandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Salamat po, Pastor, sa prayer. Kumusta po kayo diyan sa inyo po kalagayan? Kayo po ba ay binagyo ng lubha? Dito po sa amin sa Gapan, alas 10 lang lumakas yung hangin kagabi. Hanggang alas 12 yata, tapos nakatulog na ulit ako. Sa inyo po, sa Wala iba dyan. pong baha. Wala naman pong baha dyan sa inyo. Dito po sa amin, hindi masyadong maulan. Konti lang, kaya walang baha. Opo. Diyan Kayo po, Brother Ramel po. Kumusta po kayo dyan sa inyo? Dito po sa Aurora hanggang ngayon po malakas pa rin po ang hangin. May mga Aurora naapektuhan po pala kayo. pananim. May mga konti pong landslide. Pero sa Oy, ulan po may ano? Opo. Na-assign po ako diyan 8 months noon pong 2017, 2018. Lagi po diyang may maulan, ano po, landslide. Opo, doon po ako na-assign sa Central Aurora. narinig ko nga po yun. Dito po ako sa, sa gawin po ng kasiguran. Opo. Sa panahon po niya, si Pastor Tamparong po yata. Opo. Opo. Salamat po. Dito na. Kayo po, Ma'am Sally, Aguyos po. Kumusta po kayo? Ma'am Regina, kayo po, kumusta po? Okay naman po kami, Pastor. Dito po sa Bataan, medyo malakas po ang ulan at hangin. Wala po kaming pasok sa government. Wala pa po ng Wednesday. Hanggang ngayon po. Okay. Opo, kumusta po yung dagat po dyan sa inyo? Nagagalit po. Opo, ano? Ingat po kayo dyan sa inyo po. Oo. Mahirap pong matulog pag ganyan po nagagalit ang dagat, ano? Thank you po, Pastor. Opo. Kay Ma'am Michelle po. Ma'am Michelle, ito taga Mabalacat po ito eh. Balili. Kaya lang hindi pa po siya. Okay po mga kapatid, ang oras po natin 43 seconds na lamang po at tayo po babalik na. Si Sister Sally po ay hindi daw po ma-mute yung speaker. Bagaman ganun po ang kalagayan ay tayo po ay patuloy na magdalanginan mga kapatid. Yes, Wala pong ibang tayong magagawa sa panahon pong ito sa lahat ng ating buhay. Ang panalangin lamang po ang the best nating weapon para po sa ating pong pagtatagumpay. Okay po, salamat po ng marami. Salamat po, Pastor. Opo, kung tayo po ay dalhin na doon sa kabila, ay Sige at po. least tayo po ay nakapagpumusta. Salamat Thank you po. po. Salamat po ng marami po. Nabalik na po sila lahat. Ayan. Ayan. Diba? Ganda pala ito, Pastor Jerry, kasi mayroong pangkwentuhan na kaunti Apo. sa Apo. prayer room. Actually, yan po talagang gusto nating nangyari. Magkaroon pa tayo ng mahabang panahon para, alam nyo na, magising natin sa umaga. Maganda po yung ating mga ora at alam nyo na, pagka tayo ay nag-i-express ng ating mga sarili sa mga ganitong bagay, lumuluwag din ho ang ating pakiramdam di ba? Opo. Ito pa lang si Pastor Seth Pablo ay mayroon siyang gift na prayer. Talagang damang-dama yung mga panalangin. Kaya I commend. Opo, Pastor. At
Mga kapatid, wag ho niyong pigilan yung sarili niyo pag nagkakita po kayo ng mga chat na meron po mga expressions ng prayer. Ay magbigay ho kayo ng konting short lang na message. Palaksin niyo yung kapatid. Hindi man po kayo makakasama sa breakout room nila. Pasamantalahin po ninyong gamitin yung chat room, chat box na yan para ho ma-encourage natin sila. Na sa tayo ay magkakapatid kay Kristo. Ayan. Sige, tayo ay ang bilang po natin ay umabot ng 100, ilan ba kanina? 33, 37. Ang bilang po natin sa ating sa ating pong saan na ba 'yon? Sa ating pong live stream ay 52. Mga kapatid, tayo ay babalik na sa ating pong main session. Kasama po ng ating mga kapatid sa live stream. At bago po natin tatapusin ito, mag-extend lang po tayo ng konting panahon ha. Sorry po. Dahil kararating lang po ng ating pong mahal na Executive Secretary, galing po sa kanyang mission trip para po alalayan ng ating ibang mga kasamang misyonero doon para sa isang church planting program. Welcome din po natin ang ating pong poging-pogi at gwapong-gwapong treasurer, Sir Joel. Kami hong lahat ay bumabati sa inyo ng masaya. Ligtas po sana kayong lahat. Ang dalangin namin ay palagi po kayong nasa maayos na kalagayan. Pastor Ray Lord, Amen. please. Amen. Ay, maraming salamat po, mahal na Presidente. Ganda umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. At Good morning. Good morning po. Good morning po. Sa inyo pong laging pagdalo sa atin pong 40 Days of Prayer campaign. Yung atin pong ipinanukala ito nung kami po mag-usap na tatlo. Ang layunin po talaga ay para una sa lahat, maihanda po tayo. Amin pong paniniwala ay ang kapangyarihan, ang karunungan ay nagmumula po lahat sa Panginoon. So we can only do God's work through God's power. Hindi ho sa sarili nating kakayanan, hindi ho sa sarili nating karunungan. So always remember that doing God's work through God's power. Sa Kanya lang ho tayo hihiling ng kapangyarihan. Siguro short reflection din po sa binahagi kanina at sa focus ho ng ating pag-aaral ngayong araw, union with Christ and with others. Ako ho, paniniwala ko kung bakit nais ng Panginoon na talaga tayo nagkakaisa kasi yan ho ay nasa likas niya. It's part of His nature. The very nature of God or the Godhead is unity. So, ang ating dalangin, makita sa atin yung imahe, yung nature ng Panginoon. At darating ho actually yung na-assign na part sa akin sa pinakahuling araw, yung character of Christ. So, part ho yan, no? Part yung character development, yung makita sa atin yung unity. And we can only achieve sa pamagitan ho ng banal na spirito. And ako ho nagpapasalamat kasi we already have the assurance na sa ating pananalangin ipagkakaloob ng Panginoon. Actually, una sa lahat, ang Panginoon nanalangin na para sa atin. You remember in John 17, mga kapatid, sabi niya, that they may be one. Yun ang aking panalangin, as the Father and I are one. So, pinanalangin na tayo ng Panginoon long before ating ipanalangin at maisip ito. Yun ang kanyang panalangin. With the apparent parang division doon sa mga disciples noon, yan din, yung ating nararanasan ngayon, gusto na ho nating maranasan ang pagkakaisa upang patuloy ho tayong umunlad sa gawain ng Panginoon. I have been privileged, mga kapatid, na makabisita po sa ilang bansa sa Europe. Inyong pong lingkod ay naimbitahan na magsalita, magbahagi sa mga conferences po doon. I was in United Kingdom at sa Norway. Ako ho I was challenged even more. At the same time, parang nagpapasalamat ako sa sitwasyon natin dito kasi ang ating iglesia
dito ho sa Pilipinas, at least dito sa atin pong conference is still vibrant. Ibig sabihin patuloy po na lumalago. While in that part of the world talagang nararanasan na nila ang ibang challenge. Ano ho? People dito sa atin, ang ating concern ay kung alin ang pipiliin ba yung Seventh-day Adventist o pipiliin nila yung Iglesia ni Cristo. Doon ho ay ang kanilang concern na ay pipiliin ba nila na maniwala sa Diyos. Ang mga tao ay kumbaga ipinanganganak na wala ng konsepto ng Diyos. So that's the challenge of that part of the world. Ang ating iglesia ho doon ay humaharap sa higit na mas malaking hamon. But then, tayo'y naniniwala na ang Panginoon sa atin ho, yun nga, pagiging isa at pagkakaroon ng pagkakaisa sa misyon ay may tataguyod po natin ang gawain niya at matatapos sa aking dalangin sa ating kapanahunan. Pastor Jerry, sana sa ating kapanahunan, yun po ang ating dalangin. At isama niyo rin po sila sa inyong panalangin. Alam ho ba ninyo na yung buong division ng Trans-European Division ay ang membership po nila ay yung membership lang po natin ng CLPM. Yun ho ay buong division na. So Wow. that's a challenge. No? That's a challenge. I think mas marami pa tayo doble. Parang dodoblehin mo yung kanilang bilang sa buong division, yun na yung bilang natin sa CLPM. That's the challenge. So let's remember them in our prayer. Bagamat mga mauunlad na bansa ay malalaki ang hamon sa atin pong gawain. So maraming pong salamat at God bless you. Tuloy-tuloy lang po tayo. Ako ho noong nandoon ay bumabalik na lang ako doon sa live streaming sa YouTube dahil namimiss ko dahil malayo po ang time difference. But then, thankful that the Lord has been so good sa ating pong pagkakaisa sa pananalangin. Marami pong salamat sa inyo pong patuloy na pagdalo sa ating pong 40 days of prayer. This is the second week, 14th day po natin ngayon. So 26 more days to go before matapos natin ito at bago magsimula ang ating pong kauna-unahang constituency meeting sa ating pong Central Luzon Provinces Mission. Maraming salamat po. God bless you. Maraming salamat. Amen. Po, that's challenging, mga kapatid. Salamat po. We accept the challenge. Kahit po sa panalangin ay atin po silang masambit. Talagang mas malawak po ang gawain, mga kapatid, kaysa sa ating iniisip. So ating pong payabungin pa ang ating pong pagiging mapagbigay, lalo tigit. Alam niyo po, ang Trans-European Division ay palaging kasama sa mapa ng ating pong Sabbath School lesson. Kinakailangan po nila ng mga missionaries doon. Sino po kaya ang gustong pumunta doon? Opo, definitely. Baka meron po mga gusto sa inyo. Let me know kasi yung pong mission director po doon ay kaibigan ko talaga naghahanap po sila ng mga willing na mag-missionary doon. Yeah, salamat Pastor. At darating ang panahon, ang pangarap po naming tatlo, given a chance na medyo tumagal ang aming paglilid, ay ang CLPM ay magiging sending missionaries. Amen. Through our mga giving potentials, no? Sa pamamagitan ng ating pagiging generous at liberal sa gawain ng Panginoon. Hindi po tayo manghihingi, kundi tayo po ang magbibigay para sa gawain ng Panginoon to finish work in different parts of the world. CLPM will contribute many things to the world of mission in our church. Salamat mga. Sana ho isama niyo yun sa panalangin. Dream siya na kaayon sa kalooban ng Panginoon. Maraming salamat po sa ating pong mga kapatid na nag-lead sa atin po ngayong umaga. Salamat Pastor Dandy sa Central Tarlac District. Bukas po, day 15, ay sa section 3 na po tayo ng chapter 4. Ang magli-lead po sa atin ay ang South Pampanga District under Pastor Joey De Ocampo.
Kita-kita po tayo bukas mga kapatid. Harmony and union is our strongest witness. Yan po ang topic natin bukas. Awitin po natin ang atin pong, i-play po natin ang atin pong last song, ating team song. Tayo po ay mananalangin sa ating pong pagtatapos. Purihin, sambahin at dawalatiin Ama ang inyong banal na pangalan, sapagkat kayo ang Diyos na buhay na tumawag sa amin. Kayo din ang author ng pag-ibig, and at the same time, kayo rin ang Diyos na mayroong panukalang magkakaisa ang inyong bayan, ang inyong mga anak. Una, sa amin po mga puso, naway makita ang pagmamahalan at pagkakaisa sa aming kanya-kanyang pamilya, sa aming distrito, sa amin pong iglesia na kinaaaniban. Panginoon, wag niyo pong pahintulutang manaig ang kaaway na naghahasik ng disunity sa inyong iglesia sa lupang ito. Kundi amin pong kiniklaim ngayon ng inyong kapangyarihan ay maghari sa aming mga puso ng pag-ibig at pagmamahalan na magdudulot ng pagkakaisa. Patuloy naming dinadalangin ang amin pong nalalapit na First Constituency Meeting dito po sa CLPM. Ganon din, Panginoon, salamat, iningatan niyo si Pastor Rilord sa kanyang paglalakbay at nakasama namin muli, naligtas sa uri ng mga kapahamakan at bagyo. Panginoon, ibuhos niyo po ang inyong banal na espiritu sa bawat isa amin. Sa mga leader na walang inisip kundi ang maglingkod sa inyo at pangunahan ang inyong bayan sa pagkakaisa. Umangat kami sa aming mataas na antas ng espiritualidad. Nang sa ganoon, Panginoon, makita na sa amin ang karakter ng aming Panginoong Hesus. Maging karapat-dapat kami tawagin na tunay na inyong mga anak at maging karapat-dapat na magmana ng buhay na walang hanggan diyan sa langit na bayan. Linisin kami at patawarin, tanggapin sa umagang ito at basbasan at ingatan sa maghapon na amin pong haharapin. Ito man ay mga kabutihan o mga pagpapala o mga pagsubok sa buhay. Nawa maramdaman namin ang pangunguna ng inyong banal na espiritu sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pastor Andy. Amen. Bukas po uli. Kita-kita tayo.
Salamat po sa mga nanood at nakisama sa Prayer Warriors. Hanggang bukas po muli, huwag tayong bibitiw at tayo patuloy na. Uy, siya nga pala, maganda yung mabuti na lang dito sa Nueva Ecija, may Sierra Madre po. Kaya hindi masyadong apektuhan yung ating lugar. Kaya pagpalain tayo ng Panginoon. At hanggang bukas po muli mga kapatid. At alas 5 ulit ng umaga. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.